natin yung kay ano, tingnan nyo ha. Oh, tingnan nyo ha, di sa i-compare ko lang to, hindi para mang-away. I-compare ko lang to para sa educational purposes. Okay? O, ano ba to? Nahirapan po ako. Alam po, nahihirap ni Google. Yan. So, hanapin natin yung ano. Sige, ha. Tingnan natin yung channel ni ano. Biruin nyo ha. Tingnan nyo guys ang comparison na compare natin. Bilis. Masaya to. Ayan ha. I-compare ko ito hindi para makipag-away. Para makita lang natin. Totally mahilig kayo mag-compare. Kita mo. Si Beyonce meron siyang 12.7 subscribers. 8 video yan ha. 'Di ba? Wala siyang upload. Yung live niya madilim. Walang muka. Ngayon, kung titingnan natin yung channel ni Joy Diwata na napakaganda na shota ni Papa Fran. Na-miss ko tuloy yung Fran Joy shoutout kay Joy Diwata. Biri mo isang video. 'Di ba? Kahapon lang, ano ba 'to? 'Di ba? May 19. Hindi May 19. Iba ano na pa matagal na siya nag-join. Ngayon lang pala nag-ano, yan join siya ng May 19, 2026. So nung May pala 'to ginawa. Pero kahapon siya nag-upload. Tama po ba, 'di ba? So May 19 ginawa na yung channel ni Joy. Kaya lang hindi pa siya nag-upload. Kahapon siya nag-upload. So within 21 hours, meron siyang 24K. Ayun, taas isang video lang yan. Kita mo naman, 34.9K subscribers na si Joy Diwata. Sinong totoong paldo? Alam mo, Marzano, natural na magiging mataas ang subscriber count ni Joy kumpara kay Beyonce. Kasi nga, ang mga kalinga, matataas sa mga subscriber count nyo. Nung tinignan ko, yung may pinakamataas na subscriber count sa Kalingap, si Kalingap Rab. Nasa 3.6 million. Pero kung tapos, di ba, re-nomote ni Kalingap Rab si Joy. A couple of days ago, di ba, pre-nomote niya. Sinabi niya doon sa post niya, suportahan si Joy. Pero kung titignan mo ang nakuha ni Joy sa pinakamataas na subscriber count ng Kalingap na may madaming malaki na community is mga 40,000 lang. Gawin na natin 40,000 subscriber. In 1 day's time. In 1 day, nang pre-nomote ni Kalingap Rab si Joy ay nakakuha ng mga 40,000. Now, si Beyonce naman, etong mga antay, maliliit lang ang subscriber count nila. Ang may pinakamataas na nakita ko sa antay is si Kapesot, which had 165K subscriber. Pero nung pre-nomote ni Kapesot si Beyonce, in 1 day's time, nagkaroon siya ng 5,000 subscriber. So, anong ibig sabihin nun? Ang pinakamalakas sa Kalingap Rab, ang pinakamalakas sa antay, si Kapesot, in terms of subscriber. Ang nakuha ni Joy, mga 40,000 subscriber. Ang nakuha ni Beyonce, 5,000 subscriber. Kung titignan mo yon, katiting lang ang nakuha ni Joy. Ang nakuha ni Joy is 1%. Yung 40,000 na yan, compared to the kay Kalingap Rab, that's only 1%. Etong kay Beyonce, compare sa pag-promote ni Kapesot, ang nakuha ni Beyonce yung 5,000, that's 3%.
3% ang nakuha niya. So, ang nakuha ni Joy kay Kalinga Prab na 3,000,000.6 subscriber, ang nakuha niya subscriber 1%. Kay Kapesot, 165,000 subscriber. Ang nakuha ni Beyonce, 3%. 5,000 subscriber in the first day. So, sinong mas madaming subscriber ang nakuha? Sinong mas madami? Ang community ng Kalingap, malaki. Ang community ng Antay, maliit. Pero kahit maliit sa Antay, nakakuha pa rin si Beyonce ng 5,000 subscriber, which is 3% ng pinakamataas sa kanilang subscriber count na si Kapeso. Diyan sa inyo Kalingap, ang nakuha lang ni Joy is 40,000, which is 1% lang na pinakamataas na subscriber count ninyo, which is Kalinga Prab. O sino mas mataas ngayon? If you are looking at the subscriber count in one day. Kaya nga yung sinasabi ni Kalingap Val na one Kalingap, one family, parang walang epekto. Kasi hindi man lang pinantayan ng 1% na yon yung 3%. If everything equal, dapat 3% ang nakuha ni Joy at 3% kay Beyonce. Ang 3% ni Joy, okay, 120,000 subscriber. Kasi madami kayo malaki kayo. Of course, di dapat madami rin na makukuha ni Joy sa inyo. Kaya yung nagpa-promote kay Beyonce, maliliit lang. Syempre, maliit na makukuha niya. Gets mo? So, hopefully, naintindihan mo. But I don't think na maintindihan mo to, pero sinabi ko lang nung tinignan ko. Kasi tinignan ko yung subscriber count na nakuha ni Joy in one day. At tinignan ko rin yung subscriber count na nakuha ni Beyonce in one day. Comparing them to the community. Kasi ang makukuha mong subscriber dependent sa community. Kung mataas ba ang subscriber count ng the whole community, of course mataas ang makukuha niya. At pag maliit, of course maliit din. Pero pag kinumpara mo yung dalawa, mas mataas ang nakuha ni Beyonce na 3%. ng the whole community ang nakuha niya. 3% ng subscriber count na may pinakamataas na subscriber. Tapos ang nakuha ni Joy is 1% na may pinakamataas na subscriber. Which is yung kay Kalinga Prab, malaking community. Yung kay Kapesot, which is Antay, maliit na community. So, yun lang naman po. I'm peacing out. Guys, have a good day.